May kaibigan ka ba na bida-bida? Pwes kung mayroon, pakinggan mo itong kwento na ito. Isa si Maria sa babaeng bida-bida. Palibhasa ay kulang ito sa pansin sa kanyang pamilya, kaya sa mga kaibigan na lang ito nakakapaglabas ng kanyang pagbibida. Siya yung tipong ayaw papatalo, ang gusto niya ay siya lagi ang napapansin at siya ang magaling at maganda daw. Kahit walang talent sa pagkanta at pagsayaw, ay laging nakapost sa kanyang social media account, upang makakuha lang ng atensyon sa mga tao. Nakapost na nga sa kanyang wall, ay ishare pa niya ito sa lahat ng GC na kanyang kinabibilangan. At kapag may nag-send din ng video or picture sa GC nila ay hindi siya papayag na matabyunan ang kanyang mga ishiner doon, kaya naman resend niya ito para lang huwag matubunan ang kanyang mga ipinadala na litrato at video. Isang araw, may bago silang naging kaibigan, masasabi mo na may talent sa pagkanta at pagsayaw ang bago niyang kaibigan. Nang minsan ay nagkayayaan silang mag-inuman, nag-arkela sila ng videoke upang maging masaya. Syempre hindi papatalo si Maria, kailangan nag-video siya at kumanta, kahit wala sa tono ay kailangan niyang kumanta. Tuwang-tuwa siya na siya ay pinapalakpakan ng kanyang mga kaibigan. At ang bagong kaibigan nila na tawagin natin sa pangalan na Biday, ay kumanta din. Hindi akalain ng mga kaibigan ni Maria na, napakahusay pala nitong kumanta, kaya nag-request pa uli ang mga kaibigan nila na kumanta uli si Biday. At pinagbigyan nga ni Biday ang mga bagong kaibigan. Dahil sa hilig sa pagkanta ni Biday, ay nanalo na rin siya sa mga small events sa mga singing contest. Hindi naman siya kagaling gaya ng mga kantisero, pero di hamak na may tono naman siya kaysa kay Maria. Humanga ang mga bagong kaibigan ni Biday sa kanya, maliban kay Maria, ni hindi man lang nagbigay ng komento sa mga narinig na pagkanta ni Biday. Dahil nasapawan na si Maria, ay kinuha niya ang songbook at nagpipipindot ng mga 10 kanta na kanya lahat. Sa dami ng nakapila sa song request ay hindi na kumanta ang mga kaibigan ni Maria, at ganoon na din si Biday. Para kay Biday, baka gabihin na siya sa pag-uwi kung dadagdagan pa niya ang kanta, kaya the floor is yours na talaga kay Maria. Natapos din ang 10 kanta ni Maria, kaya nagyayaan ng umuwi. Hindi pa nakakapasok ng pintuan si Maria ay nakapost na lahat ng pangyayari sa inuman nila kanina, at ganoon din ang kanyang naggagandahan na selfie, pero sa totoong buhay ay hindi naman ganoon ang mukha niya sa personal. Sa bagay lahat naman tayo ay gumagamit na ngayon ng filter. Hihihi. Pagka-post nga siya sa Facebook account niya, ay nag-send din siya sa mga GC na kinabibilangan niya. Ultimo sa GC ng school ng pamangkin niya, ay nag-send din siya doon, at may caption pa na, permission to post. Ganoon ka bida-bida si Maria. Nakabasa na naman siya na may contest ng sayaw si Maria, kahit hindi siya marunong sumayaw, ay niyaya niya ang mga kaibigan niya na sumali sila. Nadamay pa pati ang bagong kaibigan niya, ay hindi nakaligtas na sumali. Sa practice, ay may nagtuturo sa kanila ng pagsayaw. Hindi makakapayag si Maria na hindi sila manalo, kaya kumuha talaga siya ng coach na magtuturo sa kanila. Nakitaan nga na magaling sumayaw si Biday, kaya inilagay siya sa harapan upang siya ang front at makakuha ng pansin sa mga judge. Hindi na naman nagpatalo si Maria, kailangan ay nasa harapan din siya. Kaya naman nag-request siya sa coach nila, na kung pwede ay itabi siya kay Biday dahil daw kailangan niyang makuhanan ng video. At walang nagawa ang coach nila dahil gusto talaga ni Maria sa harapan. Hindi lang makahindi ang coach kaya, pumayag na rin ito. At natapos na nga ang performance nila. Usap-usapan tuloy ang grupo nila, bakit daw pinasali pa si Maria, hindi naman marunong sumayaw. Kapag contest daw ay dapat magagaling ang sumasali. Para daw itong clown na lundag lang ng lundag sa harapan. Hindi daw gaya ng katabi niya, ang tinutukoy ay si Biday. Na napaka-graceful sumayaw, dapat daw hindi na siya itinabi kay Biday, wika ng isang manunood. Narinig ito ni Maria, kaya naman nag-walkout ito, at pagka-uwi sa bahay nila, ay kung ano-anong pang-asar ang ginawa niya kay Biday. Hindi naman ito pinatulan ni Biday, sa akala ay nagbibiro lang ito. Pero ilang linggo at buwan pa ang lumipas, ay kung ano-anong paninira na ang nakakarating kay Biday na balita, at ang nagpapakalat nito ay si Maria. Nalaman ni Biday na hindi pala maganda maging kaibigan, ang masyadong mataas ang tingin sa sarili. Kapag nasapawan na ay maninira na ito. Kaya naman si Biday ay umiwas na lamang sa grupo ni Maria.
Sa kanyang pananaw, aanhin mo naman ang madaming kaibigan kung nagpaplastikan lang. Maigi pa ang manahimik sa bahay, upang walang gulo. Ikaw, may kaibigan ka ba na ganito?